Kahapon, atong gibat-bat na God is not, pinamdo mo, human. Okay? Because He is Spirit. Okay? As Spirit, His nature is eternal, immortal, invisible, omniscient, omnipresent, omnipotent. Kini siya, mga kaigsunan, kining eternal, invisible, magkinanglang tanan ni laing seminar yun para mabat-bat ito because this is a very broad topic. Kung ako lang na siya iranda. At least, Holy Spirit na mo pasabot niya na. Okay? So, motor nature sa Ginoo, He is Spirit. Okay? Before the creation, nana ang Ginoo. And in order to create, He will breathe in His Spirit. Pag Genesis 1:26, He created man in His image and likeness. So sa ato pa, sa pag-create niya, He breathed into that man, which is Christ, His Spirit. So muna ka ng tao sa Genesis 1:26 is also Spirit. Okay, asa man ta? Ephesians 2:10. Created in Christ. So kung Espiritu ang amahan, Espiritu po ang anak, Espiritu po ang anak na si Kristo, niya kita diha man tagi-create ni Kristo. So unsa man sad ta? Hallelujah. Okay. Nasa tayo subayon gamay. Okay. Ako sa ning bungkagon gamay nga concept. A lot of people mag-think gid na sa tong hunahuna ba nga ang Ginoo lalaki. No. Bisay mag-picture sa Ginoo nga lalaki. They usually goes by the female nga mga adjectives or whatever, no? Okay. Karon, walang nakapangutan na sa atong hunahuna ba, di ba, na ay God the Father. Yan ay God the Son. Yan sa mas God the Mother, babe. Anong naman na yung Son? Asa mas si God the Mother, ano sila na? Dito luar akong anak, dito siya sa eskwela na. Ay, si Kuan na, kanang si Mary na. Oh. Wala ko nakapangutan na. Yung sa buto ng paggawa sa God the Son, kung wala na God the Mother, why? Ha? Okay. Bantayan na to ha, spirito naman ta. So we now begin to transition into spiritual terms. Kanang male o female nga atong nailhan sama sa lawas nga lalaki o lawas nga babae, dili na siya mao ang atong angay sabton diha sa espiritu. Kay diha sa espiritu, ang pagkalalaki o pagkababay kinaiya sa Dios. Unsa man iyang kinaiya nga pagkalalaki? Authority, gugma. Unsa man iyang kinaiya sa pagkababay? Compassion, nurturing. Kung kanawin mo sa scriptures, ang Ginoo gitawag og breasted one. Oh, nice. El Shaddai. Ang Ginoo na breast, na siya kanang suso. Why? Because He's the nurturing one. That is why, when He produced sa diyang iyang gianak ang only begotten Son, ang Diyos nato, kumplito na siya sa iyang male o female nature. Wala sa nakinanglan o Mother God. Kaya ang iyang pagkasiya, kumplito na sa babae o lalaki nga kinaiya. Mao na bibigat, ipanganak niya ang Son nga walay mother. Kay si God mismo already enveloped complete, perfect with the female and male nature. Karon, ang spirit di ay dili male spirit, dili po female spirit. Ang espiritu ra gyud na siya. O gikinahanglan sa sitwasyon, mugawas ang iyang female nature. Kung na kinahanglan i-comfort, mugawas na ato ang female. Nga pagka-nature sa ating espiritu, pagka-espiritu, mo'y mugawas. Kung kinanglag otoridad, ang katong male na to, lalaki noon nga nature sa espiritu, mo tanay mugawas. Amen? Yeah.
Kita, isip mga espiritu, dili lahi. Matag usa, nagdala sa lalaki o babae nga kinaiya sa Dios. Mo bitaw na mabantay ta sa istorya, huna-huna, kay ngano, makaanak biya ka. Adi na magkinanglag, padergad, female o male. Kanang mga butang ko sa itong kinapuhin mo, anak, ikaw na nato. O tanawa dito sa Book of Revelation, katong si Juan, ang iyang mga anak sa katong 4, ang mga anak niya, gipa-destroy sa Ginoo. Kisa mo itong mga anak, the fruits of our labor, kanang ipang parasuri mo na, nga wala na hiusa sa Ginoo. Ipang anak na ito na usay, ubang atong problema sa Ginoo. Kasabot na tangan na makikiusap ito pa rin sa Ginoo. Pero nang ato dito ang mga anak, mga son of God, no? Mga business of God, profession of God, ministry of God. Kaya muna na itong maanak, dili nang maanak na ito ng mga tinawahan ng mga butang sa itong kinabuhi ang atong gikasakitan. Wala na ito, Ginoo, naunsa naman eh. Wala po na itong Father God, ambot ni mo. Yung sana ni mo anak niya. Oh, dito Book of Revelation, yan na, hot na napatay. Oh, wak na. Napapas atong negosyo nga atong gianak, suma sa atong tawhanong kartiyo, huna. No? May atong ipadagan. Ang ministry nato, naunsa naman ni nakayang-kayang naman ni Ginoo. O sige lang, ipadagan. Ang kunagi anak, wala naman mong ministry, pinaagis, tawhanon, nga huna-huna. Nga no, we are complete inside of us. Mabitaw na usahay, kung imong tanaw si Jesus Christ, no, He's so balanced kayo ang iyang female o male nature. Kung kinahanglan siya compassion, move siya in compassion. Pero move siya in compassion kung kinahanglan ay ayuhon. Pero pag flow gani siya, kinahanglan niyang authority, get thee behind me, Satan. You brood of vipers, di ba? Flow siya in authority. Both male and female nature di pagawa si Jesus Christ in beautiful harmony. That are sometimes, tanak, kung sa diyan na siya kanang ano man na ay kanang mga gay daw, no? More leaning on the male and more leaning on the female. Sumuha na sila, ano na sila kanang makasasa na sila or ano na sila kanang inborn bagay na sila. Okay? Ako sa yung explanation anak niya. Okay? It is not about the body that we see. Kung espiritu ta, dapat dili na tanaw na to ang body and mannerism atong nakita. What is going on is God is bringing them to a level of balance. Kita po, na may mga babae, mapirtig yung amasunaha nga grabe kay Alpha. Babae kayo, nagsayal, bigay suga. Imbalance. Diba? Or na po yung mga lalaki nga nagkasunis, pero pwede pong hinaya. No, mga na ang asawa po, hinay, gaya akong bana. Why? Because there needs to be a balance. To bring siya into a balance. And who can balance that? Intimacy. Kristo ra ang bring sa balance sa atong kinabuhi. So, ayaw og kanang kuan na ay mo asawa or imong bana kay tan-aw mo hina kay imong bana or imong asawa perting isuga. Ayaw tan-awan diha nga level. Unsa man atong tan-awon? There's need to be a balance. There is a sword. The interplay of the male and female nature. Amen? Kira? So, before creation, there was God. And then He breathed. Pag-breathe niya, by His Spirit, na created in Genesis 1:26. Amen? And then Ephesians 2:10, na created ta. Okay? And John 3 verse 6 says, He is born of the flesh is flesh, He is born of the Spirit is Spirit. Okay? So kita, kay diha man ta, mo, diha ni Kristo nga Espiritu, so sa man ta, Espiritu. Mao na, ang among pag-anyo dinhi is helping everyone transition. Redefinition. Kini maglakaw ta in the Spirit, no? Daghang mga butang nga atong usbon o define sa atong kinabuhi. Kaya kini pagkusab sa huna-huna.
nagdala ni siya og kausaban sa unsa nato ang kahulugan sa mga butang-butang sa atong kinabuhi. Amen? And then, niingon sa John 10:30, I and my Father are one. Kini realidad ni siya sa atong kinabuhi. Nga naman, kaya ang Espiritu, di man na siya pwede ma-divide. So, kung sa'y substance samahan, mao yung substance ni Kristo, mausad na ang atong substance. Kita, sa atong tinuuray pagka-Espiritu, eternal ta. Walang nato na mabati karon. Pero sulay ragog sulod gyud nga sulod gyud iha sa state of worship, diha sa state of union sa Ginoo. Diin magsigi kag ampo, mag-enjoy ka sa presensya sa Ginoo, makalimot ka sa panahon, makalimot ka sa oras. Kasi kisay nakasuwayan ang makalimot sa oras sa dihang nag-ampo siya. That is already a foretaste of eternity. Kay kaning naay time o naay space, mao man ni siya ang temporal. Things that are unseen are eternal. So kung nakasulod na kaan ng istaduha, na forties, na suwayan na nimog tilaw, unsang eternidad. Ay napaghuwat na mamatay ta. Diha lang sa pag-ampo, diha lang sa pagkikiusa sa Dios. Kung nabati na to, nga dili na ta kagawason sa presensya. No? Nabati na nato ang kalami yun sa iyahang presensya sa atong kinabisi siya istorya sa ato at akamat munduhan na dahil tulungan ni ka-oras ang nilabay. Para si Brocknoy, dito na siya dito, 5 ka-oras siya dito sa sud. Yet, he was already in eternity. Ang lawas na as dagat, pero ang Espiritu tuan na soar high na into eternity. Amen? Immortality. Kining mga kinaiya sa Dios, immortality, invisibility, omnipresence, omniscience, omnipotence, kinitanan, langkog na naginil, di mo niya madibay-dibay. Dili pa lang nato na experiensyahan. Slowly, progressively, hinay-hinay sa paglakaw nato diya sa Dios, sa mga butang iyang ipadayag. Hinay-hinay nato siya na ma-experiensyahan. Every time masamad ka o maayo, realize ang imong pagka-immortal niya sa Espiritu. Kisa may nag-ayo, dili man na tao, ikaw mismo sa pagka-Espiritu. Ang imong pagka-Espiritu, gipagawas niyo sa imong lawas, munang naayo. Anong maingon man ko? Kay kanang tao nga patay na sa minteryo, imo nang samaran niya, kaya maayo. Dugta. Kiwa na may moayo, nga mao ang atong Espiritu. Kanang mga mingog milagro, kaya na sila na-experience ng milagro, di mo nagitan dito sa punaw-punawan, no. Your spirit was able to touch a degree of union to God, nga muna ni-express nga mahinitas ang love, wala na ayo. O, kanang mga naa sa minteryo, makadawat ang milagro, wala. Kaya naman, walay avenue ang spirit. So, dili na ta kinanglan mo, wait pa, o grabe-grabe kayo nga kanang murag, kanang Ritual. big bang sa immortality. Every small detail, atong sudanan sa pugasan, yung ma-fill up na ganina, always remember it's God's immortality. Sustaining and maintaining you. Amen? Kanang mahilantan ka, after a few days, na-recover. Kasi may nagpa-recover ni mo, dili man. Tambal and everything. No, it's your spirit within you, nigawas siya in immortality. Gi-restore, sustain, and maintain. Di-maintain niya. Sometimes nang yudaghan kita mga thoughts nga na sa carnal side mo nang usay mo age ka. Makita ang age atong naong, makita ang edad diri sa atong lawas. Nga naman, daghan man kay time sa 24 oras, 40 minutos or 4 minutos na matong gi-spend in union. So dili maka-regenerate, dili ka katrabaho maayong immortality din sa sud. Pero tanawan ng mga tao, permi ga-meditate, permi ga-union sa Ginoo, hinay kaayo ang aging. Pagkawas pastoro. Amen? Dari na ta. Okay na? Espiritu ta. Sa ang kamot, ingon ang mga espiritu. Hallelujah. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Ayan. Salamat. Okay, karon. Matanan ko. Mag-ungkag ta sa pulong Diyos. God. Bago na tanin. Sorry. Bago na. Pamina lang daan. I like kadudin. Okay? Kinsa man dinhi musugot og mutuo nga ang pulong Dios dili Dios. Isang kamot.
Kinsa may tuo nga ang pulong Dios dili Dios. Pinagsila na. Sige lang ba, ayaw lang mo kapan ka. Okay na ng wrong or right answer. Okay, sa isang kamot yan, di mo isas kamot, kantahon. Kinsa mo tuo nga ang pulong Dios dili Dios. Isang kamot. Dili Diyos! Dili man na Diyos. Mutuo ba mo siya? Ano pa matanon? Katsila. Mutuo ba mo nga ang pulong Dios dili Dios? Siyos na, siyos. Ha? Yes. Yes, is that right? Okay. Okay. Sige, atong himayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kabaw ka nga, nugi pa ka Diyos, mo gudi sa uban ang pulong Diyos. Aha. Ato ganing o kayon maayo, unsa gyud ang Diyos. O, Nga gani. naman, balik ta sa Genesis 4:24. Unsa ang Diyos? Espiritu. Espiritu. Yang kanang pulong Diyos, ato isuwat, mabasa di. Mabasa sa ito pa makita. Oh. Dili na. Sahin lang. So sa ato pakain man ang Diyos aron. Tuwa sa kinauyukan sa atong buot ipasabot anang litra nga atong nabasa. Amen? Nga naman, kinanglan man nato na bungkagon sa atong hunahuna kanang pulongang GOD. Aron, inighawa na nato ana, mulusot to ang tinuuray gyud nga Dili. pagkasiya. So kinsa siya, nga bisan ganing mga Israelita di nakapangan niya. Oh. Kay walay insakto nga mahatag sa iya ha. Amen? Oh. Pero gamiton gyapon na nato ha. Ako na mong gipasagot, gitangtang nako, gilaksi nako ron ang relihiyon nga likod anang word GOD. Okay? GOD nga naman. O, tanaw na itong dictionary. God, kining word nga God, kung tanaw na to sa dictionary, tanawan ninyo ha, kung sa'yo kahulugan. Ang ingon sa dictionary, the word God is a human concept. Ano na si sister? Ay, salamat, nakasapot nila yung Espiritu sa akin. Hallelujah. O, pag-ala, gina yun nga, it's a human concept po sa ingon ni sister. Oh! Ano na si sister? Tangan. Di naman sa mudawat nga dunay portions Ginoo human. Ang Ginoo di man gyud human. So ningon man sa dictionary, ang word nga God human concept of a supernatural being. Litra nga buhat dinhi sa atong hunahuna sa butang nga dili masabot sa tao. Sa ato pa gisabot sa tao ang butang dili masabot. O kay dili niya masabot, gibutangan niya og word nga ang sa giingon sa Leviticus ba? Ang sa first commandment. You shall have no Other God. beside me. You shall not make any. Is that not a given image? When you believe the GOD in your mind, with God, and do not worship it. So, saan naman ang minato? Nga natangtang naman si GOD. Hain naman yun na ito pangitaon ng atong Ginoo. Now we will begin life eternal. Because life eternal is to know. Musugod na to nata sa atong journey pag-ila aning dili manganlan, dili makita o dili masukod. Nga espiritu din ang atong kinasuluran nga gitawag nila Ginoo pero kay bawat di gyud mao ang Ginoo. Sugdo na nato pag-ila dinhi sa atong kinasuluran. Kay wa naman ta nalimitahan
sa pulong God. Wa naman, natangtang naman ang idolatry sa atong hunahuna nga kana nga mga word, kana nga pulong maunay makakontain sa Ginoo because God cannot be contained. Di siya masulod anang pulunga. He is beyond that. Okay? Ladman na to. Kaya ingon, the word God is a human concept. So kung human concept o siya gigamit, human mind, tawhanong hunahuna. Kung sa giingon, God is not human. Unsaon pagsabot sa usa ka human sa butang nga dili human. Eh? Atong himayon yung word nga human concept. Okay, may lang ta. Human concept means thoughts, forming abstract idea about a particular thing or person perceived by the five natural senses. Okay? So pagpurma sa tao sa word nga God, ang gigamit niya iyang five natural senses. Muna sometimes sa relihiyon, ang Ginoo imuan nila purma pareha sa tao. Kaya dapat ang Ginoo makita o butang ang mata. Dapat ang Ginoo makadungog. Butang na sana sa nato ka ng dungan. Maka-smell, makabatik na to. O butang na ito naglawas. Uy, ang Ginoo tuka sa langit. Ibutang sa nato sa panganod-panganod. Nakita mo, diin man na nagikan nga information. Dili sa ato ang lima kapamatyag. Human concept. Sa ato pa, sa dihang mo gamit ta aning atong five physical senses, nagpaka-human ta. Tanawa si Jesus Christ. Sa dihang gigutom siya, gina siya sa mga disipulo. Ay, gigutom na ka master, kaon na. Ang sa'yo tubag niya. Hingon ko siya, kaya ko diya paandir ko. Kasi yung gingon, I have need that you know not all. And my need is to do the will of Him who sent me. Si Ma'am. Kaya kung mukaon ka, dapat ang sense man nato of taste ang ato ang isus in-fulfill, di ba? Naon sa si Ma'am, manisan tawhanan, di kayo nga kaon. Yeah, to do the will of Him who sent me man. Ang pagkaon niya. Nga naman. Because Christ is not governed by the five senses. Amen. Sa diyang nakakita siya, nga nailumpo, nakita ba siyang mata ang lumpo? Na niya makita. Kaya ang nakita niya, kumplito, perfecto nga tao, nang giingnan niya, rise up and walk. Kung saan may gibuhat mo taon niya doon? Because he is using, kaya sa natural nga mata, ang iyong makita, lumpo, yun. Ikakita na ako ninyo, ang siya makita, sa yun ninyo. Ano nga? Ang inyong yung gibuhat, di ba? But the Christ eyes goes beyond the five natural senses. Hinay lang ha? Mutana lang. Sa Latin nga meaning, aning human concept, magtanawan ninyo kung sa meaning. Imagination. God daw is a human concept. Kauhanong konsepto. Kung sa Latin pa, imahinasyon. So kani diin God nagituhuan sa kadaghanan is just the God of our imagination. Diniron sa atong hunahuna, daghan kitag mga konsepto bahin sa Ginoo. Nya kay nakadungog naman gyud mo na ni Romin sa iya, andam-andam lang gyud mo. Kay naa ginay pangtumpagon diha nga mga babia, Tower of Babel nga atong gitukod nga mga konsepto nga dili diay iya sa Dios. Inyo na lang sige.
Sa inyo na lang po na. Sa inyo mga pagpamalandong niya sa Ginoo. Amen? Naay mga butang nga atong gituhuan na hinay-hinayon na siya tumpag sa balang espiritu para masabtan na nato ang dili masabtan. Ma-experiensyahan nato ang dili ma-experiensyahan sa tao. Amen? So, and then in English, kaning human concept is a derivative of the word conceive or formed out of thought. So, ang diha sa atong imagination, imagine ta mo ning Ginoo, no? Sa uban, imagine nila ang Ginoo masama sa adlaw, sama sa kuan, inamin Ginoo. So, out ana sa atong imagination, ato nang i-conceive. Kapanganak ra ba ta? Gi-conceive na diri sa atong kinasuluran. Inig-conceive na ipanangko na nato na mugawas na day na ang the God of our imagination. Munang sa relihiyon balay-lain jud ang Ginoo. Kaya depende man silang imagination. Kung sa ito ilang imagine sa Ginoo, ila po itong i-conceive. Pag human ilang ipagawas, gimuag sa tuwa, or gimuag niya, bisag walay sa tuwa, bisag ka na lang to temple, kada bang mga sana siya, kanang mga ba, haligi, ano na siyang Ginoo dito. Yeah, kanitong mga garbuso kayo, dili rabaw biya na ka ng mga makita, napabiyas kinasiluran, ka ng mga garbuso kayong tao, nagtuo po na ang Ginoo garbuso sad, o iya po na i-conceive niya, tuo na siya ang Ginoo garbuso. Okay? Katupong mga niagi po, gabi kay worship kay tanan, sige apunan sa lang ginikanan, dapat mo niyang disiplina, o nituwas po ng vindictive na God. Na kung makasala ka, dapat, bugyo ka dito. Amen? All those kato sila tanan, imagination lang ito sa tao. Na iyang gi-conceive siyang kinasuluran o iyang gipagawas. Munang wato na ito ni Thailand, dako ka dito ilang Ginoo, wago dito kasaka. Dako ka dito. Lain po, di ato na, lahi po, laylay. O laylain ang nong sa Ginoo. Amen? Ang ingon, God is a human concept of a supernatural being. Ato nang nahimay ang human concept. Ato na po nang himayon ang gitawag o supernatural being. Okay? Human concept daw, nahuna, imagination nato, of a supernatural being. Okay? Supernatural being is a deity or entity above human. Kung nagsabong na, no? Human concept sa Osaka above human. Okay? Something or someone that is above human understanding that the five senses is incapable of perceiving. So kining usa ka supernatural being sama sa Dios, dili day ni siya masabtan sa five senses. Apan gipaningkamutan gyud sa human mind ug sabot moto iya lang gi-imagine. Mura naman ni bag wa jud ka nagitag hamburger sa imong kinabuhi. Nag-ingat di ka lamay jud kining hamburger yo jud kinakita, no? So imong na-imagine kay basin ni siya kandi nga gikaldirita. So sa imong imagination, bawl usa ka panaksan nga kaldirita. Yung juga kakita, gudani mo sa gininaw sa hamburger. So ako kang ginan nga, bisiti ko na pakit, ako lutoy ko na kong hamburger. Imo na yung gilutong kalirita. Kaya nagtuo man ka nga mo ito'y hamburger. So imo na itong imagination sa hamburger. Maunay na hitabo ron sa konsepto sa Diyos. So ang buod sa Diyos is, ato siyang ila-ilahon. Maunay gitawag o eternal life. Walay katapusang pag-ila-ila. Kung makikila-ila ko ni Pastor Rod, karon lang, Pastor Rod. Oh, mara to, initial. Pero humana mo kuyog-kuyog na mo ni Pastor Rod. Inali ni si Pastor Rod. Inali ni si Pastor Rod. So, unsay gipasabot sa Dios karon? Dili nang marelihiyoso to sa word nga Ginoo ha, apan daton ta niya sa estado diin
din magsugod na ta pagkaila niya sa walay katapusang pagtula. Amen. Karon, diba, ang Diyos Espiritu? Amen. O, nagsugod naman tagkaila sa Ginoo. Journey na mag-ila-ila na sa Ginoo, ane. Okay. Karon, kung gusto na kong ila-ilahon ang Diyos, ako makamao ko sa pinulungan, Bisaya, Ingles. Kunya kay gusto mo ko mga ila-ilas Ginoo, gusto po ko kasabot siya, ako pangutana sa inyo kung saan po language sa Ginoo, gusto ko yan ako niya. Para magkasinapot ni. Be. Kung sa may iyang pinulungan ko na be. Kay kung dili para sa pinulungan, hindi magkasinapot. Mura may nag-ingsik o hapon nagstorya. Be. That is called knowing. So, any language. Amen. Thank you, Lord. Ilan? So, kaya mo, saan man ako pagstorya ng Ginoo, nga Binisaya, ining-ampon ako in English. So, the question is, what is the language of God? Balik. God is? Spirit. Kung sa iyang language? Spirit. Nga, muabot sa ato in the language na atong masabtan. But it must be nagsugod sa Espiritu. Kung sa gingon scripture. First Corinthians chapter 2 verse 11 o 14. Ay ko basa. Nakabasa. Wow, that's yung Bible ha. Kana lang. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Okay na? Okay na ta? Okay. 1 Corinthians 2:11. So parang tagini kay lison yung mag-ila-ila tan dito mo kasinapot. Kinanglan makigsa na magkasinapot kita na ni Ginoo. Espiritu ang Dios, espiritu sagta. So ang atong language is in the spirit. Karon tanaw na to. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. For what a man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. Even so, things of God, knoweth no man. Except the Spirit of God. Patay. Sabi sabot, ang mga butang sa Diyos in the whole of eternity, dili gyud masabtan sa kayuman. Nga naman, God is not human. He is Spirit. And His language is Spirit. Kita, Spirit. Spirit to Spirit. Ashes to ashes. Dust to dust. Spirit to Spirit. Asa ka? Spirit to Spirit. Ang mga butang sa Dios dili ug dili gyud walay punto nga masabtan sa tao. Mao na madaghan kayong God of our imagination. Kaya gipaningkamang tanan gyud sa tao puga sa iyang una para masabtan iyang butang di masabtan. Nga gisuwat naman gudong tana diha. Nga dili gud na siya masabtan og tao. O sige, dawat ta, di masabtan og tao. Biyon saon to man na pagsabot lang. Kadako naman sa problema. Verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. They are foolishness unto him because kung saan ang Diyos pagsabot, spiritually discerned. Kung gusto tang magkasinapot tawag ang Diyos, we have to activate spiritual discernment. The faculty of spiritual
discernment. So kung naay natural nga mata, naay spiritual nga mata, di ba? Makakita ka in the spirit. Kung naay spiritual nga panglasa, taste and see that the Lord is good. Isa nagingon dili matilawan ang Dios. Oh, hallelujah. In the spirit, taste and see. Oh, tilaway gani. Pero dili sa pamatyag ani nga physical senses. The voice of the Lord, the still small voice, He does not feel. be the an ear, let him hear. Kung sa manang ears ang gigamit, Spiritual. spiritual discernment. Amen? Dunay kamot, tanan nga makita diha sa imong lawas is a symbol, a parallel of what is inside. Di ba na spiritual body? Amen? That spiritual body is equipped with the faculties of the Spirit. Hallelujah. Amen. Isip espiritu, sugod na tang gawas sa lawas. Ha? Amen? Bisag makakita ta sa natural, ay nakasas, brother. Ay wala. Spiritual discernment man. I see Christ manifested in you. Amen? I know no man in the flesh. I know no man in the flesh. Di na nato ilhon ang tao suma sa iyang pagkatawhunod. Kinsa may gitagaan ana ron nga revelation. The secret things belong to God. Those things revealed belong to us. Kung sa may yung nadawat ron. Hallelujah. Amen? Wa na ang imong pananaw, eagle's eyes, kung ang agila tuwas layo kayo, makita ng mga isda diya kapag ukoy diya sa ingana na sa atong mga mata. Mutadlas na o bulusot na diha sa atong igsuon nga atong gikaatubang. Nyaon sa man ang Ginoo, Espiritu, nothing that defile enters in. Di na mo alaw ang Espiritu og defilement. Di na mo alaw ang Espiritu nga masikunahon nagsala unsa na mga kasakit, everything. Di na mo alaw ang Espiritu ana. Why? There's only perfect peace. Dili na health ang Spirit. That's life. Amen. Kung nagdagan tag health, kung lang ta, dagano na tong life. Ang health sa body raman na. Added. Added. Seek ye first the kingdom and this will be added. Igadugang. Ayaw dagan ang igadugang. Kaya nga no, mudakan ra na siya. Padong mo. Amen? So, tatlas na kayong pananaw. Hait na kayong pandungog. Inigingon nga, oy sis, ay kong problema. Ako sakit. Kung sana maitubag sa in the spirit. Kasi kisa nagingon. Ano naman na kayo, no? Yung sa gingon, sa Ginoo, pag ingon ni Adan, ay, tabon na ko kay hubo ko. Ano ang Ginoo? Kaya nagingon. O update na kayo mga in the spirit. Pag nanay problema, maritis istoryan, mingon na yun na. Kasi nagingon. Kasi may nag-ingon. Ay, kasakit sa kong tuhod. Kasi nag-ingon. Amen? Tatlas na. And worship. Mga unatas Ginoo. Pero kauno nila yung taste and see that the Lord is good. Amen? Unless you eat my body. Eat my flesh, drink my blood. Wa na nabalbal. No? Si Mang, now, kasabot ko, naghinahinay na mo kasabot sa language ni Jesus Christ. I am the way. Si I am, dili itong physical na Kristo. Si great I am. Mao ang way. Karon kay ingon man nila adilita kay San Pedro, si Pasikuan, si St. Peter, mo ni ang daan. Si great I am, the way, the truth, and the life. Pag ingon, kaon sa master, I have meat. Nga wa gyud niya mailhi kay mabugo pa kayo. Wa pa mo may the spirit. Wa ako kasabot unsa akong kaonon. My meat
akong kinabuhi pag-ari na ko diri 3 years ra ko ha. 3 years ra ko. Ayaw mo samok-samok, ayaw mo langay-langay na ko. Kay my meat is to do the will of Him who sent me. Amen? Wala na, lain ang language. Kung mugo ka sa Samaritan woman o nag-istorya og si Jesus Christ, makita ni pakita na ko ninyo ron kung napatay panahon punsa yun kasi ma. Kung dire pa daw si Jesus Christ ang Samaritan woman, yang tubag tuwa po pa doon. Layo na kaya. Huwag sila magkasinabot kay nag-abot ang tao o ang Diyos. Mao ni giingon nga, we need spiritual discernment. Amen? Amen. Okay pa mo diya? It takes the mind of the Spirit to understand Spirit. The mind of Christ, the mind of God, and in us through our spiritual faculty of spiritual discernment. So, kinanglan, activate. Proverbs 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not. Lean not to your own understanding. Ay, laging salig. Kaya wala na nanalaing huna-huna ron activity diya sa inyong kinasuluran. Di na gina ninyo kapungan. Sorry good kayo. Ano ni nga nang kung hagod mo diri. Nga naman, my word will not come back to me empty and void. Kami mo biya mi diri pero di gyud mo biyaan aning among gi-release ninyo. Kundi ni siya mahuman sa iyang toyo, the zeal of the Lord will accomplish it. Okay? Philippians 1, verse 9 to 10, and Paul prays, and this is my prayer, that your love may abound more and more in the knowledge and depth of your insight, so that you may be able to discern, not by your own understanding, but by the spiritual faculty of discernment, discern what is pure and blameless. Pure and blameless Hallelujah. in the day of Christ. Kining spiritual discernment nga musugod og activate dinhi sa atong kinasuluran, mangita ni siya sa pure and blameless. Nya ini dili niya makit-an, iyan ning ipadaplin ang dili pure o blameless. Kaya ang iyang mission, pure o blameless naman yun. So there will be testing, shaking, nga atong agian by the grace of God, kibaw ko kamutanan makapasan. Yes. So that what will now remain sa atong kinasuluran is the pure and blameless. Manangabot sa book of Revelation that the bride is now pure and ready because the bridegroom is ready for the wedding supper of the Lamb. Amen? Lahi na po na. Lahi na po na sa mga. Diba niya na siya sa 1 Corinthians 2:11? Sige pa ka? Okay na? Sa 1 Corinthians 2:11, ingon dito, things of God knoweth no man except the Spirit of God. Tanawa? Things of God knoweth no man except the Spirit of God. Kining word nga knoweth is the Greek word aido. Oida. Oida. Okay. Ang mga butang sa Dios dili masabtan sa tao. Naaron may numduman ni nato dali. Kining mga wala nato masabti nga mga butang sa Dios, nga mga tawhanong mga butang, mo ni gi-aido na to, pero ni mo ni si Samaritan woman. Aido, oida. No, mo ni atong gipakig hiusahan ang 5 kaasawa. Okay? Pada. So the word knoweth is the word aido or oida, meaning to perceive by the 5 senses. Manangingon siya, the things of God knoweth no man, kaya ang gigamit sa man is the 5 senses. Kung saan na ito pagkaila sa Ginoo, unsa to'y spiritual faculty nga gamiton?
Spiritual. Spiritual mind. Unsa to? Unsa to? Oh, ayaw na ng discernment kay tawhan mo tayo nag-spiritual. 1, 2, 3, go! Spiritual discernment. Stop! 1, 2, 3, go! Spiritual discernment. Naya, oy! 1, 2, 3, go! Spiritual discernment. Asa yung snacks, Pastor Jay? Hinay lagi kayo. 1, 2, 3, go! Spiritual discernment. Yes, spiritual discernment. Ay, good kalimot. Okay. Kadung pa. Kining man, diri ako na himay gamay para medyo makuha. Kining man, di ba, things of God know it no man. Okay? Kining man diri naglangkob ni sa kitawag nato og duha ka kategory sa tao. Okay? Ako ni siyang ikuan ninyo, teaching ni para nga more or less pag makakita mo okay, mo din siya. Okay. Kinsa maning man diri nga dili makailag yun sa Dios. Number 1, mo din gitawag nato carnal man. Kinsa man ni si carnal man? Si good and evil man. Katong nikaon sa fruit of the knowledge of good and evil. So every time makakita tag good, makakita tag evil, kanya atong tuhuan, mauna kita. Carnal man, dili ta ka receive sa things of God. So, ikanaw ni sister, ay batig kinaiya, cannot receive the things of God. Inikanaw ka pastor, uy maayo si pastor, cannot receive the things of God. So, there is no other good except God. So, iktanaw na to, nga good si pastor, okay, maayo, nindot kay ang Ginoo, naa ka pastor. Amen. Always attribute to God when you see goodness and value. Hallelujah. Always God. Okay? Always God. Always God. Always God. So, kini si carnal man, mauni siya ang good and evil consciousness. Una-una, Genesis 2:17, and thou shalt not eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, for in the day that eatest thereof, thou shalt surely die. Mamatay, separated. Kung sa ikingon sa Romans 8:6, for to be carnally minded is death. So sa to pa, kini si carnal man, si good and evil man, mauni katong nikaon sa tree of the knowledge of good and evil. Romans 8:7, because to be carnally minded, klaro na, Yes. sumpay na. To be carnally minded is enmity against God. It is not subject to the law of God, neither can be. Kana mo na si good and evil man, a good and evil consciousness. Kaya nga naman, Genesis 2:17, the moment you eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, you die. Okay? So, diin man ka mamatay, katong carnally minded ka. So, kini si carnal man, mauni ang good and evil man. So, manang ni Pastor Jin, sa tanan-tanang value, mga butang hinduts kinapoy, kinanglan attributed to God. Yes. Pagbati po ng ato nakitaan, purpose of God. Always see God in everything, everyone, every condition. Behold God. We now become beholders of the divine. Sa tanan natong tan-awon, makita na nato ang Dios. The beauty of the divine. Nga naman, ang mata sa Espiritu ni taglas o misud na biyan sa atong nakita nga natural. Amen? Yes. Hey. Romans 5, okay. Galatians 6 verse 8, for he that soweth to the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit life eternal. So the moment we see carnality, ang ato makitaan, good and evil, okay? Murit tao, corruption. Okay? Romans 8 verse 5 to 6, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are of the Spirit mind the things of the Spirit. Karon, kay inyo naman yung gidawat nga pagtulunan og revelation, di gini kalikayan maghinay og kausab ang inyong mga gustong atuan ng mga lugar. Kaya mga espirituhanon nga tao, ganahan naman na sila magdudo sa mga butang espirituhanon.
No? Sa una, makadungog sa ka ng mga music ka na bala. Magaya mo lingaw man kahit ta. Pero di naman ka mabala. Ako ganahin ako. Akong pastime kay magsuroy-suroy ba, mag-window shopping, malingaw, man ko ana. Lingaw ay palit-palit. No? But naibong lang ko as I progress sa akong walk sa Ginoo ba. Muat to og department store ko na unsa man ay pagkay-tabo ang adim gyud may tabo na di ko ma-enjoy og department store. Di ko ma-enjoy og maglakaw-lakaw. But I think nakaingon ko something in me died. Dunay namatay. Dunay gihaya sa akong kinasuluran. Mawala na. So, there will be a transition. Naginay transition sa atong kinabuhi sa mga butang. Maato ko niyang ganahan. Not because of anything, but because ni hinay-hinay ug gawas ang atong pagka-espiritu. Amen? O, kansa man si natural man. Isa man yung natural man. Sa 1 Corinthians 14, ingon, the natural man receiveth not the things of God, neither can he know them. Okay? The Greek word for natural man is psokios. I don't know kung siya patong. Means sensuous nature with its appetites and passion. A person governed by sensual natural instincts in his or his mental and moral senses. So, kining natural man nga gi-refer sa 1 Corinthians 2:14 katuning kana bitong governed by sensuality, physicality. It could either be natural instincts, no, kanang mga dibis, kanang mga lustful and everything. So muna sila, kanang istadua sa panghuna-huna, di naka-receive sa things of God. Okay? Kisa pa may gitawag og natural man, kanang kasalig pirmi sa huna-huna. Intellect. Okay? Di sa naka-receive sa things of God. Pati ni pasabot igamito na itong mind ha. Okay, ato din balansihon. Kaya mo na ba sila? Yawa ra ba ng emosyon? Yawa ra ba ng huna-huna? Nadiri ang demonyo. Okay? Ayaw gyud ta kalimot na our soul, di ba? Tuluta. Body, spirit, body, soul, spirit. Ang spirit is already one with God. Ang soul is undergoing redemption. Okay? At including the body, last maning body. No? Now, there is a soul, thy mind, will, o emotion. Atong hunahuna, kabubuton, o emosyon. Dili ni siya good. Di po siya evil. Neutral. Nagdepende kung kinsang hunahunaa, nag-govern. So kung ang nag-govern ani, nag-operate in the mind of Christ, ang emosyon nga atong imit will be godly emotion. Ang mga hunahuna mo gawas o panghunahuna thoughts will be godly thoughts. Kung ang atong mga decision, pasubay din na with godly principle. So dili, dautan, dili evil, dili good, ang atong soul, depende kinsay nagahom, kinsay consciousness nga nag-govern. Kinsay kausa niya. So kung ang nag-govern diri carnal mind, so ang huna-huna, mag-emit sa niya carnal thoughts. Ang emosyon mo gawas carnal emotion. O ang mga decision carnal. So, dili ang mind, will, o emotion, good or bad or evil. Nagdepende o kinsa ang hunahuna nga nakagahom niya. Kinsa ang control center. No, mura ba na o ang control diri sa TV, GMA, ang salida sa GMA. Okay? Kung ang control diri ABS-CBN o ang salida sa ABS-CBN. So kung pananglitan ang control sa tuang kinabuhi mo ang mind of Christ, mind, will, and emotion will be godly. No? Kung carnal, mind, will, and emotion will be carnal. So muna, ang atog yung unahon is conscious union with God. Kaya mo follow na ang mind, will, o emotion. Amen? So mauna si natural man. Okay? Now, kinsa pa maning lain nga man nga gi-refer that the natural man receiveth not the things of God. Sounds like nato be mo duda pa ko anda.
Mark 8 verse 33. Lagi nun. Ano siya kasi? Ay, hindi mo. Sorry, we're dealing ako. Okay. Let's go beyond that. Ilang na nato kay Marang controversial. Okay. Okay? So again, the natural man receiveth not the things of God. And then, neither can he know them. Okay? Tanaw na to sa 1 Corinthians 2, verse 9 to 11, ang sagingon niya. No eyes has seen, no ears has heard, no mind has conceived what God has prepared for us. But God, in His Spirit, revealed it to us by His Spirit. Okay? The Spirit searches all things, even the deep things of God. Again, spirit to spirit. To understand God is always to be in the Spirit. Okay? Para ma-emphasize na ko ang difference between the carnal and between the natural man and the spiritual man, tanaw na to ang conversation ni Jesus Christ at sa Samaritan woman. Okay ra mo? Or ulong na ta? Next na lang. So, John 4 verse 1 to 26. Usually, gitawag ni Jacob's well. Okay? Okay, sige. Kaning istorya adire, na itapuan ni was naglakaw ni Jesus Christ, and then niabot siya, gimergihaw siya, niabot siya dito sa Samaria. Okay? So, kaning istorya, bantayin ninyo, there are two characters. Jesus Christ o ang Samaritan woman. Okay? Aton sa nato sa John 4. Okay? Then duha ka tao. Duha ka character kinsa to? Si Jesus Christ o si Samaritan woman. Ni-symbolize ni sila og duha ka person. Spiritual man, carnal man or natural man. Si Jesus Christ ni-symbolize sa spiritual man, Samaritan woman ni-symbolize sa carnal natural man. Okay? Ni-symbolize po ni sila of two states of consciousness. Spiritual consciousness o human consciousness. Nag-symbolize po og duha ka kalibutan. The kingdom of God or the spiritual world o ang kingdom of man o the human world. So ang naitabo niyan imagine ninyo, na do kakalibutan diri na diri ang Samaritan woman nagparog. Yang kini diri usa na si Jesus Christ the spiritual man nagbarog. Nagistorya sila. Ug ato makita kay si Samaritan woman naman siya nagbarog gikan sa human consciousness. Ang iyang panubag o istorya kinawhanon natural. Si Jesus Christ nga nagbarog diya sa spiritual kingdom, ang iyang istorya espirituhanon sa pod. Unsa may akong punto ani nga masabtan nato lahi ang language sa usa ka espirituhanon nga tao. Amen? Now, ang place sa ilahang giabutan is Samaria. Okay? Samaria is in between Galilee and Judea. So, kung Galilee and Judea, naadi niyang Samaria. Okay? Pangutana, unsa may gipasabot o gisimbolohan sa Samaria? Sa unang panahon, na-divided ni Israel between northern and southern kingdom. Ang duha ka
duha ka tribe nagpabilin sa Southern Kingdom, sila ni padayon sa katong mga tradisyon nila ni David na sila sentro sa Judah. Ang 11 kingdoms, ikuan man ni sila sa Persia, mga Assyrians, nakuha ni sila niya, naghimusan ni sila ilang kaugalingon nga, pangadyo, gab na nagsuot sa 12 tribes of Israel man na sila. So, kay wala naman sila ito sa Judah, na invaded man ni sila, naghimo sila ilang kaugalingong templo, simbahan, tigumanan, nga nasa Samaria. So, ang naitabo, kay lagi, gi-invade man ni sila o mga Assyrians, na intermarry sila sa mga Assyrians. Nya di ba ningon to dito sa Old Testament nga dapat dili sila mumimio sa dili nila kati o sa nila tribo. So sa to pa diha sa Samaria, ang mga tao na rin diha sa Samaria nahimo nang mixkla ilang blood. Okay? So dinhi sa scenario ni Jesus Christ dito ang iyang setting sa Samaria. So unsa may gisimbolohan sa Samaria ron? Mixed state of consciousness. Mixklada. May pagkasabot gamay sa espiritu, napoy pagkasabot gamay sa mga butang sa tao, i-mix kla, halo-halo, no? Fruit salad. Mauni. So kung atong tanawon, kini mga Jew, di ka mga Samaritan. Kay exclusive man na sila. Kuan si Benjamin. Si Benjamin naman to tribe of Benjamin of Judah man to ni carry on sa ilang tradisyon ni David. So di sila ganahan. So sa ilaha, hugaw niya ang mga Samaritanhon. Okay? So sa ato pong state karon labi na kato mga nakaamgo na espiritu sila, magtanaw tas mga kay nakaamgo espiritu hugaw. No, elitista ba? But ayaw kalimot ang venue kundiin ni Adus Jesus Christ sa Maria. Mixed state of consciousness. O sa'yo pasabot. Time of visitation. Niabot. Dunay kapanahonan sa itong kinabuhi nga nag-fruit salad ang mga butang sa itong hunahuna kabayan sa Ginoo bahing mga tawhanon yet niabot sa itong kinabuhi ang hour and day and moment of God's visitation. I-reach out tas Ginoo sa pagka-mixed class itong nga hunahuna. Sama karon ba? No? Sama karon. A day of visitation. So niadtos Jesus Christ sa Samaria. Okay? Now, kung imong tanawon, duha ang meaning aning Samaria. Watcher, kanang pirmi bang intellectual. Di na mauna. And guard of self-interest. Ako ni. So, bisan pa ng mga ngilad o kinaiya ba? Reach out to gyapon sila ni Kristo. Kita sa atong sa una pong panahon, nga di po taangayan, reach out to gyapon ta ni Kristo. Muna, bisan ug unsa atong mga kaigsuonan pagsugoon ta, bahala na muadto gyud ta. Yan naman, gipakita ni Jesus Christ, bisan pag nagka-mix ka, nagka-fruit salad na lang to nasabtan sa mga Samaritanhon, iya gyapon ginadto. Amen? Pero, okay. Karon dito sa Samaria, na dito'y town, na dito'y gamay nga lugar nga gitanawag og Sychar. So, pag adto niya sa Samaria, ningadto gid no siya sa Sychar, no? Karon dili pidik sa lain, Lord. Mo gid ninyo buhaton og makaampo mo malandong mos Ginoo. Ako putihan jud ko, mingon jud ko, ay sanganon gyud sa Sychar gyud ni Lord. O ato nagtuon ko ni kanang katong tax collector. Sa man to? Si Zacchaeus. O ako magitong iputanan Ginoo, nga naman gikulong si Kamortre man gyud ni Lord niya gikatatan. O nabawan gyud ako gano si Kamortre kadagko man kay dahon. Nya kanang dahon nagsimbolo man as mga identity nga ato itabon-tabon sa tong pagalingon ba diya sa tong pagkamakasasabi bitaw magimuhimo na tabon-tabon tag daghan kay identity atong himuon pero matabunan nato mga kabuan. So, mutana jud ko, nga naman yung Sychar man gyud ni Ginoo. Ano Sychar man gyud ang imong gingadtuan dito sa Samaria. Ano ni reach out man gyud kanini. So what is Sychar means? It symbolizes drunken, madness, deceit, falsehood, confused mind. So, bisan pag na-confused, unsa na itong hunahuna, ay mo kabalaka. Ano? There will always be a time na bisitaon kita ni Kristo.
ato sa mga kaigsuunan, tanaw na to, wala nalibog na gini. Ay na gini. Ayaw na ginagtanawa. Ano? Lagi na sila kapanahunan, bisitahon sana sila na Kristo. Hallelujah. Amen? So karon, pag abot niya sa Sikar, ni adto rin siya, ni pauraro siya dito sa gitawag og Jacob's Well. Okay? So, kining Jacob's Well, mo ni kung diin gikuha ni Jacob ang iyahang tabay. Okay? Gihatag ni sa mga Canaanites to the tribe of Joseph. Okay? Ito dito. Jacob's Well, simbolo sa deceit and seat of intellectual perception. Okay? So, simbolo ni siya sa mga knowledge, information na atong gikuha out of the human intellect. Okay? Kana bitawang o atong ipakuano kana bang mga wali o mensahe ba nga tinutok. No? Mo bitaw na usahay. Imong tanawon to mga Samaritan sa una, magsige silang balik-balik kuha aning tubig sa Jacob's Well. Pero dili sila na feed eternally. Ngano man, inutok man, wala man ang substance sa spirit. That's why it's very important sa mga speaker, sa mga pastor na di mahimong Jacob's Well. Okay? So Jacob's Well in Sychar, in summary, means a state of consciousness. The source or inspiration is the intellect of a mixed state of consciousness, the knowledge of good and evil that brings forth confusion of the things of God. Karon, conversation na sila. Nanawang conversation ha. So good ta sa verse 6. 5. Then cometh he to the city, si Jesus niya, Samaria, which is called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to Joseph. 6. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well. It was about the 6th hour. Okay? Okay. Verse 7. Okay? So again, Jacob's well means confused, muddy water, mixed state of consciousness. Okay, verse 7. Niabot there cometh a woman of Samaria to draw water, and Jesus said, will you give me a drink? Ang sa'yo, primero niyang gingon, will you give me a drink? Ayaw kalimot si Jesus Christ, spiritual man. Pag-ingon niya nga pakanon siya, ang iyang mate is to do the will of him who sent me. So pag-ingon na niya nga paimna ko, kuha na siya, lain niya pasabot simang man ni siya. No. So niya na siya paimna ko. Pero ang gipasabutan niya lain nga tubig. So ang iyang istorya dire pa dong sa liko ilang mimam. Kung sa tubag ron sa Samaritanhon nga tawhanon og hunahuna, kung sa tubag. Verse 9. That said the woman of Samaria unto him, how is it that thou being a Jew asketh me for a drink? Oy, Jew man ka, ngayon ka na ako nga Samaritan of drink. Klaro na kayo yung ipasabot ang tubig sa Jacob's well. Nagsimang na silang duha. Okay? Ay ano kung nga ngayon ka na kong tubig din nga Samaritan, hindi ako yung Jew, biya ka. Okay? Nga, di ba, ang mga Jews walay dealings with Samaritans, pero tinangklaruhan, nagsimang ng ilang istorya. While si Jesus Christ ang ipasabot laing klase sa tubig, si Samaritan woman, lain sa nga tubig ang iyang ipasabot. Mao niya ang estado nato when we are in a state of consciousness, mixed state of consciousness. Daghan kay gisulti sa atoa ang Ginoo sa nangaging mga panahon nga simang kaayo ang atong pagsabot. Kaya nga naman, giprosiso nato ang iyang tingog pinaagi sa atong tawhanon hunahuna. Nagbuwag ang atong hunahuna o iyang hunahuna hinungdan sa ka-riches of the blessings and the glory that God has for us. Nagsigit ang pangayo nga naman di ko ginatumatap, ginatumakita, ginatumadungog, ginatumatis the goodness of God. Nga naman kay gigamit man nato pagprosiso ang mga butang iyaha sa Dios pinaagi sa tawhanon hunahuna. Amen? Dayon ta. Karon niya na siya sa verse 9, no? Sa verse 10. Ang sa itubag Jesus Christ.
Siya. Yang ingnan ng Samaritan woman, if you only know the gift of God, who is it that said to you, give me a drink? Dili unta ka mangayo, dili unta ako'y mangayo nimo. Pag ikaw unta mangayo nako, I will give you living water. Di ka siya pasabot ng tubig. Ang tubig na yung ipasabot niya, woman, give me a drink. Dili na yung tubig nga nas Jacob's well, Living water there. but the living water that is flowing within. Nga nag-flow po na asunod Samaritan woman. Nga kay simang nga siya, espirituhanan man siya nga tao. So ang tubig para ni Kristo, dili natural nga tubig. Yeah. Muna sometimes when we have this revelation gikan sa Ginoo no na mga padayag sa Ginoo salaa intaw na ninyo mga igsuon ug giba na ninyo salaon sa unahuna sa tao kay basig moingon ang Ginoo sige pagpuasaw niya pagtakop ug sako suod sa napo katuig ato po nang buhaton mga sir uy Ginoo wala na Lord i-reveal gyud sa ko sa espiritu hanong meaning aning imong gipadayag sa ako kay dili physical ang Dios. Sama sa Samaritanhon nga kung ano pag-ingon na ni Kristo tubig, at tubig automatic din tubig sa Jacob's well. Amen? Yeah. Diha na nga syakoy ang daghang kasimbahanan nga naay mga revelation of prophecy giinterpretar suma sa ato ang carnal human mind munang nasyakoy na itong sa unang panahon nga niagi minaning mga kanang mga kurug ba nibuong naman ko pag-abot na nako dito sa among simbahan na may giandam to akong kauban dito kanang sana ka na murag bandana ba? Siya, hi sister. Kailangan magbandana. Magbandana rin. Iko, oh sige, okay. Kaya alam, hindi ba tagalan masilo, no? Sus, kaya pag-anan ako. Kaya bago mo po may kurtina. Ang akong bandana, parehas mas kurtina. Iko, na kay ano, revelation, interpretar, pinaagi sa kahanong huna-huna. Unsa may simbolo ang datong ba na covering sa Ginoo ra magpunta to makasabot mi yung cover sa Ginoo niya karon kaya mo man gininterpretar di gimuan na ginumig bandana di pay kausangan na prophetic gesture ba nga gipakita mis Ginoo nga mga anak ang katong among kauban niya kini po sana na mo kauban na nagpurim naman to dito hala siya ingon ay kay mananabang sige panabang tabang po, ato nga nakaanak sus na napagya na hinon mi dito, nga naunsa ko numi nga namin gipaanak ko no dito nga, lalaki na ba mong gipaanak so, muna yung gipasabot when there are revelation, dinastong kinasuluran, salaon sana, unsa yung gipasabot, reveal it to me in my spirit, dili kay tumanon din natong literalon din nato siya, buhat sama sa mga propita sa unang panahon. Amen? Kaya ang mga butang sa espirituhanon, dili na to literalon sa pag-interpret. Amen? Amen. So, saan na itabo? So, pagka verse 11, 12, niya na ang woman. Sir, kaya naman siya nga, kung ikaw pala yung kaybaw, sa living water nga na ako, ikay mangayo na ako. Kasi tubag sa babay. Kasi mga siya, sir, asa magkakabo? Asa magkakabo? Para tabay ba? Ang katimba. Nga, pagkuha na yung living water. Kasi ma. Sir, nga, kanang, lao mapuning ako ang tabay diri. Magkagtimbaan na, itimbaan na yung living water. Kita na mo sa simang. Sa spiritual man. Tiyan. Wa ba kakabaw? Anang hambog pag ito, wa ba kakabaw? Nga, kining amo din yung tabay. Sa una pa ning panahon, ang mga katigwangan, mga anak, ari mi diri manginom. Kung saan, kung na imong klasiya po sa imong tubig pa. So, disimang na. Because the spiritual man, things of God, know it no man. Di gyud masabtan. Amen? Karon, ang ipangutana sa Samaritan woman ni Jesus Christ, asa imong timba, asa imong kabo. Gitubag bago ng Jesus Christ. Ningon siya, ay akong kabo, nasa espiritu. Wa ko na tubaga. Ni simang na po siya glain. Ingon na po siya pagka verse 13. Whosoever drinketh, wala ka nag-abot in history. Whosoever drinketh of this water shall never thirst again. Ayun, sa itong Samaritan, ako ipakutan na timba, ramanggon. Pero ang yan, gitubag,
Whosoever drinketh of this water will never thirst again. O sa'yo namat mo na ninyong Jesus Christ. In the midst of confusion, sa dihang nakatulimbang na pagsabot sa tao ngayang gikaatubang, ni compromise siya sa truth, ni compromise siya sa way of thinking, ang dagan sa espiritualong panghunahuna, iyang bang gisamita dito sa kasabot? Wala, yun. Stick yun siya kung unsay iyang truth, stick yun siya kung unsay iyang realidad. Amen? Bahala na nagkatilimbang na niyang pagsabot sa Samaritang woman, but he stuck to his spiritual truth. Same with us. Once nakadawat ang things of the Spirit, niyang atong kaistorya, di gyud mo murag simang pod. Continue lang. Be on your spiritual course. Amen? Aron. Ingon des Jesus Christ. Pangayon siya kanang timba. Ang iyang tubag, whoever drinketh of this water shall not thirst again. And the water that I give, he shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well and a water spring out of life. Pastang si Manghana. Okay, ang istorya timba, na nahimo ng wellspring of the water of life. Walang usahay no, di ka masabtan, especially when you are already starting to walk in the Spirit. Ang imong istorya, di na medyo masabtan. So ayaw lang o ka-lain. Okay? Yan, tubag ang uman. Sir, kana, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. And Jesus said unto him, Go, call your husband, and come hither. Ang ilang istoryahan, ang tubig. Pagkaman ni apot na sa husband. Nga ba ka nga, no? Because Jesus Christ was now trying to extract a truth. So sa tubag sa babae, ayaw lamang po kanyang husband, siya bitaw, kay lima naman ni Muha niya. Pagkahuman, ang kanay kaunom, di pa gina ni Muha na. So ang iya pong pagsabot, kay iya ha, physical, nga ba na? Kung sa man nagipasabot ni Jesus Christ, ay, Samaritan woman, di ko ka kasabot na ako, kay naminyo man ka sa imong karnal na huna-huna. Because 6 is man's number. Ano mo? So, ingon siya, babay, di ka makasabot na ako, kay naminyo ka sa imong karnal na huna-huna. Things of God, know it no man. Neither can he know them. Ito takot.